Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko na, maging maingat upang hindi mabiktima ng PhilHealth reimbursement scam. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Joan Nano. Joan, ano nga ba itong mga reimbursement scam? Magandang gabi sa iyo, Atty. Reg, at sa lahat ng ating mga kasambahayan. No? Para nga bigyan sila ng background, buwan nga ng Mayo ngayong taon, Atty. Reg, nang suspindihin ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang reimbursement sa dalawang eye centers dahil nga sa questionable claims ng mga ito. Sinuspindihan ng PhilHealth ang QC Eye Center at Pacific Eye Center dahil sa biglaang paglaki ng sinisingil nito para sa taong 2014. Kanina nga, Atty. Reg, ay kinumpirma ni Dr. Mengita Padilla, ang Head Executive Staff ng Department of Health sa PhilHealth, na dalawang provincial private hospital ang suspindido na rin nga sa ngayon dahil din sa umano'y PhilHealth reimbursement scam. At tulad nga ng mga sinuspinding eye center, sinasabi ngang naghahakot ring umano ang mga ito ng mga pasyente. Itong dalawang provincial hospital na ito upang makakuha nga ng mas malaking reimbursement sa PhilHealth. Pakinggan natin ang pahayag ni Dr. Mengita Padilla, ang Head Executive Staff ng Department of Health sa PhilHealth. So recently, we stopped payment to a hospital, 2 hospitals already. Hospital na ho ito, hindi lang eye center, because of pneumonia. Na IV antibiotics ba ito? Ito ba severe pneumonia? Kasi kung severe pneumonia, ICU na ho yun. 32,000 ang bayad ho doon. Kung wala namang ICU, wala namang IV meds, wala namang ho siyang fever, hindi ho ito pneumonia. Baka asthma lang. Dahil nga dito, Atty. Reg, nagbabala naman ang Department of Health at ilan pa ngang mga doktor sa publiko na mag-ingat nga sa mga recruiter o yung tinatawag nila na seeker na naghahakot nga ng mga pasyenteng miyembro ng PhilHealth. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Dr. Mengita Padilla, ang Head Executive Staff ng Department of Health sa PhilHealth. Huwag kayo magpapadala sa tao na minamadali kayo o tinatakot kayo. Kung kulang ho ng eksaminasyon, huwag kayo basta-basta magpapa-opera. Dapat alam ninyo kung sinong doktor ang gagawa sa inyo. Dapat papipirmahan kayo ng tinatawag na consent. Dapat alam niyo mga karapatan ninyo bilang pasyente. Sinabi nga ng PhilHealth, Atty. Reg, na mahigpit nilang ipinagbabawal itong pagkakaroon ng mga recruiter o solicitation sa kanilang mga accredited clinic at mga ospital. Ayon nga kay Dr. Padilla na mahalagang malaman ng kanilang mga miyembro ang kanilang mga karapatan bilang isang pasyente upang hindi na mabiktima nga nitong mga ganitong uri ng panloloko. Sa ngayon nga ay tinatrabaho na ng PhilHealth at Philippine Academy of Ophthalmology Incorporated ang ilang programa upang maturuan nga ang publiko kung paano makaiiwas sa mga ganitong uri ng panloloko. Plano rin nga ng PhilHealth na bumuo ng actually fraud task force na siyang mangangasiwa sa pagmamonitor sa mga ospital at mga klinika na posibleng ang magsamantala sa pondo ng ahensya. Habang ang Philippine Academy of Ophthalmology naman ay naglagay na rin ng mga advertisement sa mga pahayagan upang maiiwas nga ang publiko sa namaloko. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng PhilHealth sa ilan pang mga ambulatory clinic upang matukoy kung may iba pang mga klinika nga ang gumagawa ng ganitong uri ng iligal na gawain at upang siguruhin na rin na nagagamit nga sa tama ang pera ng kanilang mga miyembro. Joan, pakilinaw naman, no? Yung mga kumikita ba sa mga gantong reimbursement scam sa PhilHealth ay yung mga clinics lamang o ospital or kasama na rin doon yung mga pasyenteng niloloko upang parang may komisyonan ba silang basis dyan? Sa initial investigation, Atty. Reg, actually kasi ongoing din yung investigation ito sa Senate Blue Ribbon Committee. At lumalabas nga dun sa mga na-attendan na rin natin na hearings, lumalabas na yung mga doktor at saka yung mga clinic ang lumalabas na kumikita dito. Gayun din yung mga seeker. So, ang ginagawa nga, naghahakot kahit nga minsan yung pasyente hindi naman talaga subject na operahan. Pero para makakuha sila ng mas malaking amount ng claims o mas malaki yung marireimburse nila sa PhilHealth, ay naghahakot nga sila ng mga pasyente. So yun yung danger doon kasi Yes. pwedeng hindi naman kailangan dumaan sa risk of operation pero biglang idadaan dyan for the reimbursement. Tama ka dyan, Atty. Reg, ganun nga kanilang ginagawa. Maraming salamat, Joan Nano, para sa ulat na yan.